Kahit madalas na tayo sa norte ay hindi pa din nakakasawang balikan yung mga lugar na dati na nating nabisita. Sa video na ito ay pupuntahan natin muli ang pangatlo sa pinakamataas na bundok sa Luzon. Ngunit, bago natin marating ito ay dadaan muna tayo sa sinasabi nilang pinakamagandang basketball court sa bansa. At bibisitahin natin ang katangi-tanging barko na hindi sa dagat makikita, kundi nasa taas ng bundok. Good morning. Biyahe na tayo, ang ganda ng sikat na umaga mga tropa. So dito magsisimula ang adventure natin sa Vigan, paakyat ng Benguet. May mga halos 6 na oras ang biyahe mula Vigan sa Ilocos Sur papunta sa bayan ng Bacon sa Benguet. Ganda ng tama ng araw. Kung saan makikita ang binansagang pinakamagandang basketball court sa Pinas. Pinakamaganda for travelers like me. Kasi nga, sobrang ganda ng view. At mula Vigan ay nadaanan namin ang matatarik at kurbadang daan ng Quirino at Cervantes Road. Ang dami talagang mga matatarik na daan dito. Ang haba. Talagang gapang tayo dito. Hindi siya basta-basta mataas ng as in matarik talaga. Ang taas! Para tayo akit ng Sagada sa ganito. Yung last stretch ng Pasagada. Pigang-piga na ako, 23, 24 lang yata tinatakbo ko dun. Taas na natin. Kahit delikado at nagbibigay ng kaba ang kalsadahan, ay mapapawi naman ito kapag nakita mo na ang ganda ng lugar. Grabe, ganda. Wow. Nawawala na sa hamog yung bundok ko. Layer. Ganda. Grabe. Anong road na ba to? Pahinto kami dito mga tropa. Yeah. Kasing ganda Grabe no. Pag dito ka talaga nakatira yung ano tawag dyan? Mornings like this. Kasi ganyan makikita mo. So yun mga tropa, nakababa na tayo ng bundok ng Quirino. Ito sa likod. Dito tayo sa pinakapatag or sa kapatagan. Nakakit naman tayo dun sa kabilang bundok para makapunta ng back dun sa kabila. So ito yung Quirino. Grabe yung daan dun. Tatarik. Google Maps, saan mo na naman kami dinadala? Grabe, itong kami galing. Sa kabila. Dito tayo sa kabilang bundok. Ganda mga tropa. Kasi tarik ulit. Kita niyo sila paakyat Mataas! Ayun ang taas! Ganda talaga mga daan dito sa norte Lalo na pagpapasok ka ng Cordilleras. Puro matatarik. Tsaka ang daming curve. Twisties talaga. Pero sulit naman sa view. Mula Quirino, Ilocos Sur ay wala ng 1 oras at mararating na ang bayan ng Mangkayan na parte na ng probinsya ng Benguet. So nandito na tayo sa bayan ng Mangkayan. Stop lang kami saglit para mag water break. And mag-ayos na ilang gamit kasi tagtag nung biyahe dun sa sa pinanggalingan namin. Dito na magsisimula na maramdaman ang paglamig ng klima na isa na din sa dinarayo ng mga turista sa mga lugar dito sa Cordillera. Dito medyo mas marami na yung pine trees na malalaki tulad nito. At medyo lumamig na. Bumalik na ulit yung lamig ng weather. Lamig na dito. Iba na yung lamig. Ito ano na to? Pwede ng 20 to, tsa. Dito tayo. Siopaw. Mula Mangkayan, madadaanan ang bayan ng Bugyas. Dito tayo sa Bugyas. And medyo mataas na at malamig. At ito yung itsura dito. Wow.
Wow! May mga humigit kumulang na 2 oras ang biyahe bago marating ang Bakun. Grabe, ang taas na natin pero mas mataas pa yun. Puro rice terraces talaga dito. Which is their way para magtanim ng mga goods, vegetables. Ang tarik! Pigang-piga na pero 30 lang tinatakbo. We're 3 minutes away sa Bakun, dito sa Benguet. Nadaan natin yung entry point ng Takadang. So yung mga akit ng Takadang, din yung entry point. Ito siya pala. Yung first gate daw yan sa taas. Yung may parang biyak. So dyan siya. Pero tayo, since Bakun tayo, dito tayo sa way na to. Grabe yung bundok mga tropa. Wow. And kapag pupunta pala kayo ng Bakun at magmumotor kayo, yan yung makikita nyo, yung scenery ng bundok. And sobrang ingat lang kasi tulad na ito, mayroong mga hairpin na sobrang tarik. Oh. Sobrang tatarik. Pero ito yung view, grabe yung bundok dun sa kabila. Tapos mula dun sa entry point ng Takadang, puro na siya halos pababa. Yun nga, ang tatarik nga. Grabe. Yan, tulad nito, isa pa, hairpin ulit. Yeah. Kaya alalay talaga kayo sa preno dito. Oop. Ganda na ngayon, Talagang napapagitnaan sila ng bundok, yung Bakun mismo. Kaso ganito yung daan, talagang paghihirapan mo. Grabe, tarik. So yun, nandito na tayo sa Bakun, Benguet. And nag-park lang kami saglit. Papunta kami ngayon dun sa school or sa fort na maraming pumupunta ngayon dahil dun sa ganda ng view. Ito nga pala yung mountains, Sabi, Bakun is surrounded by mountains talaga. Sobrang ganda. And ang lamig ngayon. Kakaiba yung lamig. Kanina bumabiyahe kami from sa bundukan ng Bugyas, ng Mangkayan. Parang 17 degrees based sa cellphone na temperature lang. Pero yeah, check natin yung sila ng court. Let's go. Ito na yung nakikita natin sa videos. Dito tayo ngayon. Siyempre, as a basketball player, solid na napuntahan natin tong court na to. Grabe. Ang ganda. Ang ganda. So yun, ito yung nagtitrending ngayon na basketball court dito sa Bakun, Benguet. And dito siya sa may central school ng Bakun. And kaya siya nagtitrending dahil sa ganda ng background ng bundok. Habang naglalaro kayo, ayan yung nakikita nyo. Solid. And sobrang napapagaligiran ng bundok talaga itong Bakun. So sobrang ganda. And sobrang ganda dito. Sobrang ganda. Siguro mas maganda siya kapag dumating kayo dito ng golden hour like sunrise or sunset. Kasi right now, tirig na tirig yung araw. Siguro mas maganda siya pagka golden hour puntahan. So, picture lang kami dito din. Bansi na. May halos 2 oras na lang din ang biyahe mula sa bayan ng Bakun papunta sa Mount Timbak. Ito na naman. Matarik na, paakyat na naman. Ayun, kita niyo Sir Charles ang tarik. At kung babalakin nyong bisitahin ang mga lugar na ito ng nakamotor, siguraduhin maging handa dahil hindi din biro ang tarik ng mga kalsada na hinaluan ng maraming kurbada. Let's go! Dapat handa din ang mga gamit nyong motor. Daan. Doon kami galing.
para makaiwas sa mga aberya. Grabe, sobra puro pababa. Kaya yung brake ko, yun. Sobrang lambot sa likod to. Sobrang lambot. Tulad na ito na. Yan, tigas. Ito, wala sagad yan. Oh. Lambot. Wala na yung sunog yung brake ko sa likod. Grabe yung tarik. Puro pababa talaga. Kaya yun, pahinga muna ako dito. Papahinga ko lang to. Kasi nung last time na nag-mountain bike kami, yung kanan, yung sa harap yung malambot dahil sobrang matarik nga. Ayoko na isugal na bumaba pa dun. Baka mamaya mawalan din to. Mahirap na. So yun, yung likod natin medyo nawala na ng brake. So, pahinga muna natin 15 minutes. Babalik naman yan agad. So, yan. Appreciate muna natin yung view. So mga tropa, we're back on the road. Pinahinga lang natin saglit yung motor no kasi nawala ng preno sa likod. Nakita nyo naman kanina sobrang lambot. Depende sa season, kasama sa mga maaari niyong maranasan habang binabaybay ang mga kalsada dito sa Benguet, ay ang lamig ng klima. Grabe, ang lamig. Lamig. Nag-stop lang kami saglit kasi sobrang lamig. Tingnan nyo naman yung weather. Based to sa phone. 11 nga eh. So, nagpakalinit na kami dito sa ano. Dito sa makina. Sarap. Sobrang lamig, naninigas na yung mga daliri. Yan. Sarap. Hirap pumiga ng throttle. At mas kakailanganin ng dobleng pag-iingat, lalo na kung aabutin kayo ng dapit hapon sa kalsada. Grabe, ito na. Nasa loob na kami ng fog. Yan o, all white. Kinakain na tong party ng bundok na to, ng fog. Ayan o, nasa daan na. Sobrang puti. Dito wala na makita, boy. Zero visibility. Zero visibility. Ayun na, sobrang fog. Hindi po malabo ang camera ko. Mapag lang talaga. Ito na mga tropa. Papanik na tayo sa matarik. Ito na yung last packet ng timbak. Ayun o, Mount Timbak. Buti may signage na. Yan mga tropa, nandito tayo sa mountain bike. Ang lamig. Wala tayong makita ngayon sa zero visibility dahil sa fog. Pero nandito kami sa taas. Actually, hindi pa ito yung pinaka-summit ng mountain bike, which is dun siya sa taas, dito sa taas. Pero dito kami sa baba. And ito yung transient namin na pag-stayan ngayong gabi. Ayan siya. This is Lowen's Homestay. So meron siyang kusina dito. Ito yung kwarto na kasya 4. And ito yung CR. So pupunta tayo ng Jack Homestay ngayon. Jack's Homestay. Gusto kami nag-stay nung nakaraan. Pag-akit kayo ng Mount Timbak Summit, si Ate Josie rin yung kakausapin. Kasi siya yung may kakilala dun sa mga tour guides. This is a unofficial weather forecast. Based lang to sa Samsung. Ayan siya. 9 degrees. 9 degrees siya. At possible bang bumaba ng 5 degrees sa mamayang 12 midnight. Hey. So yun, magandang umaga mga tropa. No? It's currently 5:10 or 5:15. So packet tayo ng Mount Timbak sa summit. Ngayon pupunta tayo dun. Babalik tayo sa may Jack's Homestay kay Ate Josie para kumausap ng tour guide. So mas maganda raw umakyat ng ganitong oras kasi para maabutan yung sunrise. Actually, medyo pa sunrise na nga eh. So, madali na tayo. Start trek tayo papunta sa summit ng Mount Timbak. And from here, sa Jack Homestay, halos mga 20 minutes lang to 30 minutes depende sa pacing nyo. Yung summit, so sobrang lapit lang. And right now, medyo possible na or pasikat na yung araw. And hopefully, makabutan natin yung magandang sunrise dun sa taas. Yung trek pala, bakit ito sa summit, is madali lang naman. Kaya ng beginner. Since
Itong Mount Timbuk is para siyang terraces ng mga pananim. So, halos puro hagdan-hagdan yung mga dadaanan nyo. Nung last time na pumunta kami dito is sobrang fog. As in, zero visibility itong summit. But right now, kitang-kita yung ganda ng Mount Timbuk. Usually pag mahal na araw, maraming bumibisita daw na lokal dito para dun sa Station of the Cross. Ngayon, if you're a hiker or a visitor or a tourist na gusto mong bumisita dun, sabi ni Nanay Josie, mas maganda na tahimik lang tayo pag nandun na sa part na yun. Nung last time napuntahan namin yun, talagang sacred or solemn yung lugar. So, pag nandun, iwasan natin magingay. And syempre, since napakaganda ng lugar, LNT din tayo, live, no trace, di ba? Alam naman ng hikers yan. And huwag natin sirain yung ganito kagandang lugar. Ang ganda. And yan, medyo pasikat na yung araw. Medyo tumataas-taas na. Grabe. Iba talaga yung feeling. Nandito ka na. Maganda yung experience natin today sa pagbabalik natin dito sa Mount Timbuk. And sobrang solid. Ang ganda ng view. May clearing. At nakita natin ang buo yung highlight ng lugar na ito. So, pabalik na kami ng transient. Babiyahin na kami pabalik ng Manila. Mga around 9 a.m. Uwi na kami. Sobrang salamat sa pagsama sa amin dito sa ride na ito. Kung may isipan niyo bumisita dito sa Timbuk, you can contact Ate Josie sa Jack Homestay. Pwede kayo magstay doon or sa Lowens. Lalagay ko na lang dito yung Facebook page nila para makontak nyo sila kung magkano yung transient and para sa mga tour guide and fees. Mas maganda kasi sila yung tanongin nyo directly para mas correct yung prices. And again, maraming salamat sa pagsama sa amin sa ride na ito. Sobrang solid na mga nangyari. God bless sa lahat. Ride safe sa mga nagmumotor and I'll see you on the next video. Maraming salamat. Ciao! Bago ko makalimutan, may bago palang attraction dito sa Mount Timbuk, which is yung Noah's Ark. Ito lang siya. And medyo ginagawa pa siya. Half pa lang to. So ginagawa pa. And the good thing about this, the Noah's Ark is that tabi lang siya ng Lowens. Ito lang yung Lowens kung saan kami nag-stay. Pero yung pinag-stay namin transient is dito lang sa tabi. And doon lang yung Jack's Homestay. So malapit lang siya. So bagong attraction dito sa Mount Timbuk. And kung pupunta kayo dito siguro baka sooner or later matapos na to. So solid. Yan siya. Ginagawa pa Ito mayroong angkla. Meron ding angkla dito sa taas. So pag nandun kayo sa baba, kitang-kita yan. Yan, pag bisita nyo dito, meron pa kayong isang bibisitahin na isang attraction dito sa Mount Timbuk. So yun lang. Ciao!